Medyo tabingin na naman ata ang, pero madaling gawa ng, inumpisahan ko to, ginamit ko 99% na uminit ang talim kapag ginagamit. Ang init niya ay kayang, medyo mahina lang siya kasi nga tigas na buhok ayon sa obserbasyon ko. Pag malagkit ang buhok, pag pipade, okay naman. Kung i-rate ko siya, nasa, mag-unboxing ako ng clipper, bumili ako sa Shopee. Ano to, Kimei, murahin lang. Tingnan natin unboxing. Tapos na agad yan o. Binuksan na to. Yun. Manual. Yan siya. Open natin. Okay ba to? Liit lang pala, no? Siyempre ito muna ang buksan natin bago yung mga liit yun. Magana kaya? Magana. Kaya lang parang hindi gaano naka-zero gap, pero pwede na yan. Mahina motor, hindi gaano malakas. 99. Okay na to, magana siya. Ang susunod na ating bubukas, may guard pala siya pang ano, pag di ginagamit. Ayan. Charger. Testing natin kung nagcha-charge. Charger niya mahaba yung wire niya, mahaba yung wire, 1 yard, 1 meter. Tingnan natin kung nagcha-charge ba. Hindi natin nasa pump. Yun, charging. Okay siya. Kaya naka-charge ginagamit. Okay, charge. Okay yung charger. Meron siyang guard, apat. 1, 2, 3, 4. Yun. Walang 5, walang 6, walang hanggang 8. Bilangis. May brush maliit. Yun. Mga kabars, sa review ng ating Kimei, ilang watts kaya to? Wattage. Wala nalagay. Wala. Saan ang wattage nya? Wattage hindi makita. Walang wattage nakalagay dito. Ayun, 5 watts, kaya mahina. Maganda mga ano man lang, 8
Ang ano ata, ang wall ay 12 watts. Ito 5 watts lang. Hindi siya gaano kalakasan. Kaya malaman to performance nito kung kaya sa makapal na buhok. Wala rin siyang adjust 1, 2, 3. No. Walang 1, 2, 3 yung ano adjustment niya. Slide lang talaga. Hindi gaano ka zero gap. Dali na yan. Zero gap na lang yan. Adjustment naman yan. Yun. Yun lang ang aking review sa KMay Professional Hair Clipper. Model KM 809A. Ayan. Model niya. KM 809A. Ayun mga kabarts. Okay. Okay na ang review. Ma-testing to kung maganda ba. Tahimik siya. Malaman kung ano performance niya. Kaya ba niyang umano sa makakapal. Kasi importante talaga kaya niyang paano yung makapal na buhok igupit ng mabilisan. Titingnan natin ang performance nito at mura din kasi kaya nagre-review tayo ng mga murang clipper kumpara sa mga 2,000, 1 plus, 1K, ano ba performance ng mura. Katulad nung review ko nakaraan na detailer na mura din, 129. Yun, ito ang re-reviewin ulit natin. Review tayo sa mga mumurahin kung ano magiging performance. Kaya panoorin nyo yung pag video ko na ito ng testing kung ano performance. Kailangan kasi ang clipper kaya niyang ano ang makakapal na buhok, hindi lang pang manipisan. Ang talim pala niya ay ano, taper blade, hindi siya pang fade na ano, taper ang talim niya. Kaya subaybayan nyo mga bars, abangan nyo, panoorin nyo yung aking review nito sa pag-testing ng sa buhok kung ano performance niya, maganda ba. Sulit kaya ang 498 ang presyo nito, free shipping. Tingnan natin kung maganda. At medyo tabingin na naman ata ang ano ba yan, talim mo. Yun yun, medyo tabingin na naman, may ayusin na naman tayo. Malalaman mamaya yan pagka na-test natin. Huwag mo nang galawin, ite-testing muna natin kung anong performance niya. Ayan o, medyo tabingi, hindi siya pantay, kaya testing muna tayo pag sa buhok. Ang charging time mga kabarts na nakalagay ay 4 hours. 4 hours. Ano siya, 4 na oras i-charge bago siguro ma-full charge. Alaman pagka nalobat. Yan, sa mga gustong bumili nito, ayun ang info ko sa inyo. For 5 watts ang charging time, 4 hours. At pwede siyang gamitin 110, pwede saksak sa 110 saka 220 volts. Ang hertz niya ay 50 to 60 hertz, pero 50 lang to, 50 hertz kasi mababa ang wattage niya. Mga matataas na wattage, mga wall 12 watts, 8 watts, may 10 watts pa. Yun ang maganda, malakas. Kaya ito, yun ang review ko. Pero okay naman siguro to pagka na-testing natin. At magre-review tayo ng mga medyo murang clipper para sa mga baguhan. Kailangan nating ano yung mga performance ng mga murang clipper. Yun. Kaya testing natin to. Ito na mga kabarts, testing natin to kung okay ba siya sa mga pal. Testing. Masyado siyang tahimik kasi may na ang ano. Okay naman siya.
Okay, pwede. Kaso ano kaya ang ibang ano nito issue? Kaya ano pala 99% nagamit ko kanina, naging 88, 11% nawala. Ngayon testing natin kung ilang percent ang mawawala, mauubos. Okay naman siya, matalas. Kaya pwede na rin to sa mga wala pang malaking budget. Sa mga baguhan pwede na to pag mag-uumpisa. Okay siya. Ipi-paid natin no, maya. Kung maganda pang paid. Number 1 tayo. Paid. Ilang percent na? 88 pa rin. Close yan. Open. Zero. Umiinit siya. Mainit-init na, mabilis umiinit. Wala pang 10 minutes, 5 minutes, minute na. Mainit na siya. Pero di pa naman nakakapasok. Observe pa natin kung hanggang saan ang init. Naka-open ang leather. Close. 88% pa rin. Medyo matagal, malatapos na to, medyo matagal. Mga global. Kanina ang bilis. Okay, di ganong mainit. Hindi naman siya nakakapasok. Ayan mga kabarts, na-testing na natin to. Ang ano ko rito, obserbasyon ay kung ano ba yung issue, kaka-issue ba to
Ang unang issue na kita ko rito ay yung sa talim. Pero madaling gawa ng paraan yan. Hindi siya gaanong naka-level yung pagmasdan nyo. Medyo slant yung inner blade, hindi pantay ang guhit, hindi siya pantay sa case, dito sa case. Ayun, yun ang nakikita kong issue, pero simple lang yon. At inumpisahan ko to, ginamit ko 99%. Ngayon ang obserbasyon ko sa isang ulo, ginupitan ko, nakaubos ng 11%. Naging ano siya 51 na lang siya, 51. Ayun na yung ano niya, naging 51 na lang ang percent. Siguro kung dire-diretso kong ginamit, pinang-fade ko lang kasi pag puro ito ang gagamitin ay mga 5 ulo sa 99%, 5 ulo nabawasan ng halos 50% siya, nabawas. 51% na lang to ibig sabihin 5 ulo maghapon, kung 10 lobat na siya. Pero hindi pa naman na ita-charge. Ito pa yung naka-stack na charge niya. Kaya di pa natin malalaman kung talagang tatagal ng ilang araw kasi nga di pa na-charge. Kailangan ma-full charge to in 4 hours. Ayun, yun ang ano ko, obserbasyon. Tapos isa pa, hindi naman issue yun kasi natural lang na uminit ang talim kapag ginagamit. Ang init niya ay kayang tagalan, hindi siya mainit na mainit, hindi na siya umiinit. Hanggang dun lang yung init niya. Kung ano yung init niya yun, yun na yun, kayang tiisin, hindi nakakapaso, hindi magugulat ang customer. Kaya okay lang siya. Umiinit talagang clipper. Ito madali naman ayusin yan, yung pinakang tabingi. Ayun ang nagiging ano nito. Tapos medyo mahina lang siya kasi nga 5 watts lang. Dapat mga 8 watts o 6.5. Yun, 5 watts lang to, 5 wattage. Kaya medyo mahina, hindi gaano kaya niyang ang matitigas na buhok. Ayun sa obserbasyon ko. Pag malagkit ang buhok, tatalab siya pero matagal makakain ng buhok. Hindi agad-agad siya matatabas. Yun ang obserbasyon ko rito. Kaya pang manipis na buhok, kayang-kaya niya. Yun lang, sa pagpipade okay naman, taper ng ano niya. Pero mas maganda sana kung fade blade, yung pang fade. Ito taper kasi. Kaya pwede naman palitan niyang talim. Okay naman siya. Kung i-rate ko siya, nasa 7 ang rate ko. Pwedeng gamitin ng mga baguhan sa wala talagang pangbili, na medyo mura talagang wala pang pambiling mga mamahalin. Ito pwede pa to. Pwede na rin tong gamitin ng mga baguhan na nangangailangan talaga magupit. Yun lang ang ano ko mga kabarts. Rate ko 7. Okay naman siya. Maganda rin gamitin. Pero pang hindi siya pang talaga mabilisan. Lalo pag makakapal. Ang sinasuggest ko na lang sa inyo, kapag may corded kayong clipper, may cord, may wire, di na lang gamitin nyo pag makapal. Talagang walang angal yun. Kahit gaano kakapal pang ano nyo. Pero to di kaya ng makapal. Yung sobrang kapal na. Pag malalambot ang buhok, kaya. Pero pag matitigas na maruming buhok, malagkit, di kaya neto. Magbabara siya, magko-comb over ka muna. Yun mga kabarts. Yan ang aking review dito sa KM 809A. Yan mga kabarts. Yan lang.